Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, namagitan si Bitsay sa pag-aaway ng kanyang mga magulang. Pinatawagan ni Donato si Susan na ate ni Bitsay na nasa ibang bansa, pero hindi siya sumagot. Kaya nakipag-inuman na lang ang matanda sa tindahan. Nagkita silang dalawa ni Dalmasio at nang malasing ang matanda, inihatid ng binata sa kanilang bahay. Nagpasalamat si Bitsay sa binata. Nahulog naman agad ang damdamin ng binata sa kanya. Pagdating ng bahay, agad na tinawagan nito. At dahil may nakalimutan si Bitsay sa kanilang bahay, bumalik ito. Dahilan na yon para sabihin sa kanyang ama na kumuha sila ng makakasama sa bahay. At ngayon, sa ating pagpapatuloy sa kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Gusto Ko Anong Magagawa Mo? Dito sa ating dula, Super Pipita. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ng tatay mo. Hindi naman natin kailangan ng katulong. Nakita niya siguro yung kapitbahay na may kasambahay kaya nainggit. Hayaan nyo na lang ang itay, inay. Ayaw ninyo yan. Hindi na kayo mahihirapan sa paglalaban ng aming damit, sa paglilinis ng bahay, at hindi na rin magaspang ang iyong mga kamay pag hinawakan ng itay. Kaya ko pa naman ang gawain dito sa loob ng bahay. Naku, inay, huwag na kayong magreklamo. May nakausap na ako kung saan kukuha ng katulong. Siya nga pala, nasaan ang itay? Baka mamaya, uuwi na namang lasing yun. Hey! Ah. Sinong siga yan? Nako, Labas kayong lahat! tatanong mo lang sa akin kung nasaan ang tatay mo. Ayan, naghahabon. Ibinapamalitan ninyo na buntes si Bitsay! Ha? Buntis ako? Lumabas Ay, ka! paano ako mabubuntis? Wala naman akong boyfriend. Wala namang nanliligaw sa akin. Labas! Hey, Donato! Pumasok ka na dito sa bahay. Huwag kang magsisisigaw dyan.
Ay, may nakaaway ka na naman yata. Sandali lang, inay. Ako na ang magpapapasok kay itay. Wala pala kayong binatbat sa akin eh. Marahil, naiingit kayo sa amin. Ano? Dahil napag-aral ko ang aking anak. Hindi magtatagal. Pupunta na kami ng Esperanza sa Canada. Naku, inay. Ano bang sinasabi ni itay? Nasobra na yata. Nakakaya sa mga kapitbahay. Ay, Magkakaroon din nako. kami ng katulong. Ayaw pa kasing pumasok ang itay mo. Sobra pala kung makainomang matandang ito. Lalapitan ko sana para patigilin siya. Pero baka kung ano ang gawin sa akin. Mabilis din iinit ang ulo ko. Mabuti na lang at nilapitan ni Betchay. Talagang napakaganda ni Betchay. Ang swerte ko talaga kapag siya ang napangasawa ko. Maraming maiinggit sa akin kapag nagkataon. Talagang lasing nga kayo, itay. Marami kayong sinabi na hindi totoo. Anong hindi totoo? Nagmabalasakit na nga ako sa iyo. Ikaw pa itong galit. Hindi ako nagagalit sa inyo, itay. Kaya lang nakakahiya. Ikaw ang nakakahiya. Sinasabi nilang buntis ka. Paano ako mabubuntis? Wala naman akong boyfriend. Kahit buntis ka o kahit wala kang boyfriend, kung ang makakabuntis sa'yo ay isang abogado o kaya doktor, okay lang yun. Ay, naku. Ang mabuti pa yung matulog na kayo, itay. Kumain na ba kayo? Ay, mga kapitbahay! Sabayan niyo akong kumain! Ha! Masarap ang ulam namin! Litson paksew! Itay, Ha! tumigil na nga kayo. Hindi naman totoo yung mga pinagsasasabi nyo. Akala ko pupunta kayo dito kanina, Mrs. Patawarin. Bukas? Ay, pupunta rin dito si Mrs. Di Makulangan. Mabuti kung ganon. Sige po. Kakain? Salamat na lang po. Katatapos din namin eh. Sige po. Bye. Ay. Pupunta dito bukas si Mrs. Patawarin. Kasama niya si Mrs. Di Makulangan. Oo. Hindi ko naintindihan kung kailan talaga sila darating. Hintayin na lang natin sila. Sa bagay, naihanda na lahat ni Kulas. Ang bibilhin nilang gulay. Baka dagdagan pa nila ang kanilang bibilihin. O di mabuti. Marami pa naman bunga ang mga gulay. Ay, mabuti na lang at naawat mo ang tatay mo. Ang daming sinasabi. Halo-halaw. Baka iba't ibang klase ng alak ang ininom niya, inay. Kaya halo-halo ang mga sinasabi niya. Kaya nga eh. Ay, kakausapin ko siyang muli bukas, inay. Kapag wala ng espiritu ng alak sa katawan niya. Ay, sino kaya ang nagsabi sa kanya na buntis ka? Ipinahiya ka.
Nay, ang mga ganyang bagay, huwag na nating patulan. Wala namang katotohanan. Ay, at ano yung sinabi ng tatay mo? Kahit buntis ka na, walang nobyo, basta abogado o kaya'y doktor ang makakabuntis sa'yo. Ay nako, lasing lang ang tatay, inay. Ang mabuti pa'y matulog na kayo. Ay, doktor daw. Naalala ko tuloy si Chris. Doktor nga siya. Pero, doktor naman ng mga hayop. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Kahit hindi mo hanapin, darating at darating sa'yo ang swerte. Kung uukol, bubukol. Ahem! Magandang araw sa'yo, Betchay. Oh, Kuya Dalmasio, ikaw pala. Ang aga mo naman. Medyo nag-exercise lang ng konti para mabawasan ng kolesterol sa katawan. Bibili sana ako ng pandesal sa may bakery. Kaya lang naubusan eh. Ganun ba? Masarap siguro ang pandesal nila dyan, kaya mabilis maubos. Yayayain sana kitang magkape. Kaya lang, tulog pa ang itay Pwede naman. Basta ikaw ang kaharap ko. Sa bagay. Magandang pagkakataon ito. Ay, oo nga pala ano. Oh, Ako ang nagyayaya sa'yo. Bakit sinali ko pa ang tatay ko? Hindi pa siya gising kasi lasing siya kagabi. Gaya ng dati. Ako na naman ang nagpapasok sa kanya sa loob ng bahay namin. ang sipag mo talaga. Bakit hindi na lang kayo kumuha ng kasama sa bahay ninyo? Para hindi ikaw yung nagwawalis. Madali lang naman ang trabahong ito. Siya nga pala. Ikaw ba ang kasama ng tatay ko na uminom kahapon? Ha? Hindi ako. Sige, Betchay. Uwi na ako. Nakaka-istorbo na yata ako sa'yo eh. Sige. Ito ang kape mo, Donato. Hindi ko nilagyan ng asukal yan para mawala yung hangover mo. Ay, ang sakit talaga ng ulo ko. At nahihilo ako. Hindi na ako lasing para alam mo. Mabuti naman at gising na kayo, itay. Mag-usap muna tayo bago ako papasok sa opisina. Parang importante ang sasabihin mo sa akin, ah. Talagang hinintay mo pa akong magising. Opo. Nakakahiya kasi yung mga sinabi nyo kagabi. Ayaw kong makipag-away sa inyo. Kaya lang, itay, masamang mga lumabas sa bibig nyo. Siguro nakakain ako ng hindi ko malunok. Kaya lumabas sa aking bibig. Hayan ka na naman eh. Pilosopo ka na naman. Ha? Kung hindi nyo maalala ang mga ginawa nyo kagabi, isipin nyong mabuti. At kung sakaling matauhan kayo sa mga pinagsasabi nyo, sana huwag nyo nang ulitin. Kanina pa nakaalis si Betchay. Hindi ko talaga maalala ang nangyari kagabi. Nasubrahan ko yatang uminom. Ay, nako. Nakalimutan ko talaga. Pansang! Bakit Donato? Gutom ka na ba? Kung nagugutom ka na, pumunta ka sa kusina at magsandok ka doon. Huwag mo na akong utusan dahil hindi mo naman ako sinisweldohan. Hindi ako nagugutom! Halika nga rito. Lumapit ka sa akin. May tatanungin lang ako. Nakikipagsigawan ka pa. Halika rito!
Anong tatanungin mo? Nangako sa akin si Betchay. At dahil wala na rin tayong maasahan kay Susan, at lalong-lalo na kay Ben, na anak mong lalaki, siya na raw ang kukuha ng katulong natin. Kung hindi ka siya nalasing kagabi, narinig mo yung sinabi na may alam na siya kung saan kukuha ng katulong. Maganda kung ganon. Magandang balita yan. O sige, maliligo muna ako para hindi ako mabantaw. Kanina mo pa sana naisip yan. Anong oras na? Ay, amoy kalabaw ka. Tignan mo, may sungay ka na. Ikaw talaga pansang. Iwanan mo na nga ako rito. Akala ko maliligo ka na. Sige na, magtrabaho ka na. Ayaw mong umalis ha? Diyan ka na nga. Saan ka pupunta? Hindi ka talaga nakakaintindi. Maliligo nga ako eh. Yung tuwalya ko, pakikuha. Saan ka kukuha ng tuwalya? Palabas ka naman ng bahay. Andito yung tuwalya sa kabinet. Ang tagal naman ni Manang Imang. O kaya itinamad na siyang magluto. Dadalhin ko pa itong merienda nila Kamoto. Tapos magluluto na naman ako ng pananghalian namin. Ay, kanina pang tumutunog yung cellphone ko. Hello? Shepherd Agency? Opo, magandang umaga po. Sige po madam, salamat po. Sige po, bye. Ay, salamat. May mapapasukan na naman ako bilang katulong. Bilib talaga ako sa tapang nyo kagabi. Tinakot nyo ang mga kabarangay natin. Walang naglakas ng loob para kalabanin kayo. Hindi ako papatulan ng mga yan. Mayayaman ng aking mga anak. Yan din ang sabi ko. Parang hindi kayo dumaan sa hirap, ano? Kung ano ang sasabihin ko sa aking mga anak, ginagawa nila. Ay, siya nga pala. Mabuti na lang at nakita kita. Samahan mo nga si Betchay para sunduin ang katulong namin. Ha? Oo, sige. Ayun lang pala. Parang nakikisama ang panahon sa akin. Ang tingin sa amin ng mga taong yan, mag-asawa na kami. Ayos. Pero tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo. Wag na wag mong liligawan ng aking anak, lalo pat sinasabi ng mga kapitbahay naming buntis siya. Ano? Ano po? Ay, Mabuti na lang at napigilan ko ang aking dila na magsalita. Kung hindi, papagalitan ako ng matandang ito. Oras na malaman niyang hindi ako ang nakabuntis kay Betchay. tignan ko nga kung hindi mainggit ang mga kapitbahay namin. Alam ko na ipapamalitan ni Dalmasio ang napag-usapan namin. Akala ko kung saan ka na naman nakarating. Ha? Dati-dati kasi, umaalis ka ng maaga. Uuwi ka gabi na, pero lasing. Ay, mabuti na lang ka mo at
Nakita kaming dalawa ni Dalmasio. Kung hindi, talagang malayo na ang aking narating. Mabuti naman at hindi ka niyaya ni Dalmasio na uminom. Saan naman siya kukuha ng pera? Mas mapera pa ako doon. Ayan ka na naman eh. Masyado kang mayabang. Ito nga ang gusto ko eh. Ano bang pakialam mo? Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Tagabagtas lang ng kalsada yaon. Alam mo, oras na malaman ng mga kapitbahay ang ipapamalitan niya. Sigurado, maiinggit na naman sila sa atin. Bakit na naman? Sinabi ko na magkakaroon tayo ng katulong. Yan lang na bagay. Ay, nako, hindi mo na mapigilan ang bunganga mo. Sinabi ko pa sa kanya na samahan niya si Betchay na sunduin ang ating katulong. Ikaw talaga. Bakit mo pinangunahan ang anak natin? Kaya naman niyang magmaneho kahit siya lang ang mag-isang susundo. Kanina mo pa ako kinukontra. Ano ba yung lagi kong sinasabi sa'yo? Ito ang gusto ko. Gusto mo bang lalabas ako para maglasing? Ay, huwag na. Dito ka na lang sa bahay. Huwag ka nang lumabas. Kausapin mo na lang ang anak mo. Kung ganaon, tumahimik ka. Takot ka din pala. Mas madaldal pang asawa ko kaysa sa akin. Maraming salamat kung ganun, ma'am. Sige. Susunduin ko na lang siya. Anong oras kaya makakarating sa opisina nyo? Sige. Tungkol naman sa sahod at sa mga benepisyo niya, walang problema sa akin. Isa rin akong empleyada, kaya alam ko ang mga bagay na yan. Okay, madam. Salamat. Ay, pasensya ka na Kamutaw. Ngayon ko lang nadala itong merienda ninyo. Kasi, inintay ko pa kasi si Manang Emang. Akala ko hindi na siya darating. Hindi ka namin namalayan ang oras na dumaan. Ay, pati pagod, pati gutom. Pero masaya na kami dahil nandito ka. Kausap habang nagtatrabaho. O sige, magmerienda na muna kayo. At saka, baka hindi makapunta ka agad si Manang Emang dito. Kaya hindi kayo makakain agad ng pananghalian. Eh, bakit hindi siya makapunta? Anong dahilan? Ay, alam ko na. Baka hinihintay niya yung kachat niya. At nag-video call pa silang dalawa. Mga kasama! Magmerinda muna tayo! Habang mainit pa itong dala ni Pipita na arroz caldo. Dumating ka na pala. Hindi ko namalayan ang pagdating mo. Nasaan yung sasakyan mo? Pinakuha ko dun sa mekaniko, inay. Nasira na naman. Kaya nagpatid na lang ako kay Chris. Nanliligaw ba sa'yo ang taong yon, anak? Kaibigan ko lang siya, inay. At parang may pagkabakla. Paano manliligaw yon? Baka ang tatay mo ang tumatawag. Sagutin mo nga. Sigurado, nakainom na naman yan. Si Chris ang tumatawag, inay. Bakit kaya? Hello? Ikaw kasi, hindi ka na tumuloy dito sa bahay. Nakausap mo sana ang nanay ko. Ano? Buntis? Marami ka nang nabuntis? Aha! Sino yung kausap mo sa cellphone, Betchay?
At ang tungkol sa pagbubuntis ang pinag-uusapan ninyo? Oh, akala ko lumabas ka. Ano yung sinasabi mong buntes? Itay, Hoy, Pansang! Huwag mo akong baliktarin. At huwag kang makialam dito. Malakas pala ang pang-amoy ng mga tsismosang kapitbahay. Maglalasing na naman ako nito. tay, magpalipas naman kayo. Kahit isang araw lang. Huwag kang ang pilosopo, Betchay. Ang tanong ko, sino ang nakabuntis sa'yo? Sino? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Kasi Gusto Ko. Anong magagawa mo? Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.